Magandang gabi at maligayang pagbabalik sa Crime and Curiosity Podcast, mga creeps. Dito pag-uusapan natin yung mga weird at nakakatakot na kwento na nahanap ko sa internet. Ako si Mama Creep at kung handa na kayo, simulan na natin. Ngayong episode, dadalhin ko kayo sa Japan. Isang napakagandang bansa. Pero kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, sigurado akong mapapaisip ka sa legend na to. May isang nilalang na kakaiba na nag-i-exist sa Japan. Hindi siya basta-basta multo at hindi rin siya ordinaryong tao. Una mong mapapansin, ang tangkad niya. Halos 2.45 meters. Lampas sa kahit sinong normal na tao na makikita mo sa araw-araw. Para bang higante siya na may presensya na hindi mo basta-basta malilimutan. Ang sabi sa mga kwento, isa siyang yokai o isang espiritu sa folklore ng Japan. At may partikular siyang target. At ito ay ang mga bata. Kadalasan, pinipili niya yung mga batang nasa 9 hanggang 10 taong gulang. May kakaiba rin sa boses niya. Minsan malalim at parang boses lalaki. Minsan naman ay malambing at kaakit-akit na pambabae. Pero sa kahit anong tono, iisa lang ang inuusal niya. Po, po, po. Paulit-ulit na para bang nagbabadya ng masamang mangyayari. Ang pangalan niya ay Hachisaku-sama o mas kilala sa casual na tawag na Hashaku-sama. Ang ibig sabihin nito ay literal na 8 feet tall dahil, ganoon nga siya kataas. Ayon sa kwento, dahil si Hashaku-sama ay isang ngang yokai, ay ikinulong daw siya gamit ang mga Jizo statue. Ang mga Jizo statue ay mga batong estatwa na nagsisilbing tagapagbantay at paboritong gamitin sa Japanese folklore para protektahan ang tahanan nila, mga bata, mga ina, at iba pa laban sa masamang espiritu. Pero, isang araw, isa sa mga estatwa ang nag-crack o nabasag ng hindi alam kung bakit at dahil doon, si Hashaku-sama ay nakatakas. Simula noon ay nagpatuloy siya sa pagdukot ng mga batang napupusuan niya. Hindi natin alam kung saan nga ba dinadala ni Hashaku-sama ang mga batang ito o kung ano ang ginagawa niya sa kanila. Ang kailangan niyo lang maintindihan ay kapag nakuha niya na ang isang bata, hindi na ito maibabalik pa sa kanyang pamilya. Sa karaniwang paglalarawan kay Hashaku-sama ay isa siyang babaeng sobrang tangkad na nakaputing long dress at may malapad na sombrerong parang sombrero ng mangkukulam o sa ibang mga depiction parang summer hat. Mahaba ang kanyang buhok, itim at umaabot hanggang likod o bewang. Kadalasan ay natatakpan ng buhok niya ang kanyang mga mata. Sa ibang ilustrasyon naman, pitch black o itim na itim daw ang mga mata niya, na minsan ay may kasamang nakakatakot na ngiti. Ayon sa ibang kwento, minsan siya ay nakapaalang. Pero may pagkakataon ding may suot siyang sandals o high heels na puti o itim. Kahit gaano siya kaimposibleng tangkad, may mga nagsasabing maganda siya. Marahil para mas madaling maakit at malinlang ang mga biktima. Sinasabi din sa ibang kwento na kaya niyang magbago ng anyo para magmukhang normal sa paningin ng tao o gayahin ang itsura ng taong kilala ng bata para mas madali silang malinlang at makuha. So, paano nga ba siya nang huhuli ng bata? Hindi basta-basta nanlulusob si Hachisaku-sama. Una, pipili muna siya ng bata na nagustuhan niya. Minsan, ilang araw lang ang binibilang bago siya gumalaw. Pero may pagkakataon naman na ilang buwan siyang mag-aabang.
Tahimik lang siya. Nanunood mula sa malayo. Parang pusa na may tinatarget na daga. Habang tumatagal, unti-unti niyang lalapitan at lilinlangin ang bata. Madalas ginagamit niya ang boses ng mga taong pinagkakatiwalaan nito. Pwedeng gamitin ni Hachisako-sama ang boses ng magulang ng bata, ng lolo't lola o kahit ng kaibigan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang takot at nagiging madali para sa kanya na makalapit sa bata. At kapag handa na siya, at kapag tuluyan na talagang nalinlang ang bata, bigla niya na lang itong kukunin. Walang nakakakita kung paano niya ito gagawin, at walang nakakakita kung saan niya ito dinadala. At ang mas nakakatakot pa, ay wala pang biktima ang nakitang bumalik nang sila ay kinuha ni Hachisako-sama. Hindi ka ba kumbinsido? Pues, pakinggan mo itong kwento na nabasa ko sa isang website na ang pangalan ay kawabana.net. Ayon sa website, ang kwentong ito daw ay pinost sa isang anonymous Japanese posting board na tinatawag na 2Channel. May isang bata raw na bumalik sa probinsya para bisitahin ang kanyang lolo at lola. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang babaeng sobrang tangkad, lampas 2 metro, nakasombrerong malapad na parabang sun hat. Tahimik itong nakatingin sa kanya, tapos biglang tumawa. Pero yung tawa niya raw ay kakaiba. Po, po, po. Nang ikwento niya ito sa lolo niya, doon lang niya nalaman ang pangalan ng nilalang, si Hashako-sama o Hachisako-sama. At doon niya lang din nalaman na sa pagpapakita pala nito, siya ang napili nitong maging susunod na biktima. Ayon sa lolo ng bata, kapag nagustuhan ka ni Hashako-sama, malaki ang tsansa na patay ka na sa loob ng ilang araw. O, para hindi ganun ka-harsh pakinggan, malaki ang tsansang makukuha ka niya sa loob ng ilang araw. Lumalabas lang daw si Hashako-sama kada 10 taon, kaya lahat ng tao sa baryo ay nagtutulungan para mailigtas ang sino mang napili niya. Sa kaso ng bata, gumawa sila ng plano para makaalis siya sa baryo bago mahuli ni Hashako-sama. Pero mahirap siyang iwasan. Gaya nga ng sabi ko kanina, marunong siyang magpalit ng boses para malinlang ka. Kaya niyang gayahin ang boses ng nanay mo, ng tatay mo o kahit sino pang mahal mo sa buhay para palabasin ka sa ligtas na lugar kung saan ka nagtatago. Buti na lang sa tulong ng pamilya at mga taga-baryo nakatakas ang bata. Ayon sa kwento, umalis daw ang bata papunta sa ibang bansa o malayo sa baryo kung saan nakatira ang lolo't lola niya. Ngayon, pagkalipas ng ilang taon, namatay ang lolo niya. At kahit gusto niyang bumalik sa baryo para dumalo sa libing, pinigilan niya ang kanyang sarili. Natatakot siyang muling makita si Hashako-sama sakaling bumalik siya. Pero kamakailan, nakatanggap siya ng tawag. Isa raw sa mga Jizo statues na pumipigil kay Hashako-sama na makalabas ng baryo ay nasira. At yung nasirang Jizo statue ay natagpo ang nakaharap sa direksyon ng bahay ng lolo't lola ng bata. O, ayan. Ang tanging paraan lang daw para makatakas ka kay Hashako-sama ay kung umalis ka na ng tuluyan papuntang ibang bansa o siguraduhin mong napakalayo mo sa lugar kung saan kanya unang namataan. Kahit may emergency sa pamilya, hindi ka na pwedeng umuwi o bumalik. Dahil kapag nakabalik ka, muli kang hahanapin at kukunin ni Hachisako-sama o Hashako-sama. Bakit nga ba nakakatakot ang urban legend na to? Isa sa mga dahilan sa tingin ko kung bakit tumatak ang kwento ni Hachisako-sama ay dahil may halong predator vibe si Hachisako-sama.
Mabagal kasi ang galaw niya, planado at hindi minabadali ang biktima. Walang sigawan na nagaganap, walang biglang jump scare. Pero unti-unting binubuo ang takot sa pag-iisip ng bata na unti-unti siyang sinusundan. Na baka isang araw ay mawala siya ng walang bakas. At para sa mga batang lumaki sa lugar kung saan ikinikwento ito, natural na magiging cautionary tale ito sa kanila. Isang kwento para turuan ang mga kabataan na huwag sumama sa mga estranghero, kahit gaano pa ito kaganda o kaamo ang itsura. At dyan na nagtatapos ang ating munting kwentuhan ngayong gabi. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo itong episode na to, huwag nyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman madali nyong malaman if may bagong upload ako. O siya, kita-kits sa next episode. Hanggang dito na lang ako ngayong gabi. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!